26 years old po siya. Give me 5 and just for you achiever din po siya. Toyota Vios achiever din po siya. And isa rin po siya sa mga magaling mag-perform sa mga events at nakakasama po ng ating top 1 na mentor. So let's all welcome mentors. This is Mentor Mark Russell Mundelo po. Mentor Russell, it's all yours po. Everyone. Ay, naku, ito biglang lumabas yung mukha ko. Magandang umaga po sa lahat and magandang gabi po kung kayo po ay nasa ibang bansa. Ayan, okay lang po ba malaman ko kung nasan po kayo ngayon? Sa bahay daw po si Mentor RC. Ayan. Toronto. And Tita Chato, hello po. Amazing morning. Thank you po sa pag-attend sa training po ngayon. Ayan po kala Mama Rose. Ayo po. Amazing morning po, no? Maryland. Ayan, Mentor Udesha. Tama po ba? Bohol. Ayun, no? Napakalayo naman po ni Mentor Jonalyn. US, United States of Caloocan. Ayan. Bihira po mapuntahan yan. Ayan. Toronto, Canada. And si Mentor Normelin, Long Beach, California. Ayan, no? Grabe. Iba-iba na talaga yung lugar ngayon na na-share natin ng opportunity and hope po, no? Ayan, so possible, mga ano to, no? Mga testimony ng product, di ba? So, Vancouver, Canada. Tuscaloosa, Alabama. Grabe. Ngayon ko lang po yan na, ano, na dinig. Ayan, so, Ormoc City, Las Vegas, California. And sobra grabe, no? Iba-iba na po. And okay lang ba? Pasalamatan nyo yung sarili nyo, no? Kasi nakita nyo na yung legit na produkto, no? Na talagang nakakatulong and talagang proven and tested, no? Ayan, so welcome po TIM Worldwide. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakilala, no, mamaya po, pagpapakilala po ako sa inyo. Ayan, konting kamustahan lang po and I hope po, no, kung nagda-drive po kayo ngayon, ingat po sa pagda-drive. Kung may pupuntahan po kayo ngayon, ingat po. And ayan, no, so hindi ko na rin pagtatagalin, no, kasi talagang ngayong Saturday po, no, is talagang full blast training yung mangyayari po sa team, no? Ayan, so mag-share na lang din po ako ng screen para po makapagpakilala and share ng journey po sa inyo and I hope po, no? Na meron po akong ma-impart sa inyo or makatulong po ako sa paghataw nyo po dito sa negosyo, no? Ayan, so I hope ma-inspire po kayo sa kwento ko. Ayan, ayan, so ito po yung journey po namin, and Mentor RC and Mentor Mark Russell Mundelo po, no? Ayan, so 26 years old po ako ngayon. No? Buti na lang po, nasa Zoom tayo. No? Hindi nyo po nakikita, hindi nyo halata na ano pa lang, bagsak 20 pa lang. Ayan, no? So, dati po akong Jollibee crew, tama po si Mentor Aida, no? Ayan, so 3 years po tayo ng Jollibee. Ayan, so kung meron kayong mga anak or kakilala, no, na sa fast food din, no? Maganda, alukan nyo na sila ng barley kasi possible. Yan yung mga hirap na ngayon. Ayan yung may mga galit na ngayon sa ano, no? Sa manager nila. Manager nila, hindi sila pinagde-day off. Ayan, tapos ni-fix yung oras nila, no? Ayan, so maganda ma-share nyo sila ng opportunity, no? Upuan nyo sila kasi matataas pa ang harap niyan. Ayan, so dun po galing si Mentor Russell. And tubong Baliwag, Bulacan po ako sa mga taga Bulacan po dito, no? Hello po sa inyo. Ayan, so ito po yung maliit na family po namin. Ayan, so kung mapapansin nyo po, no, dalawa lang po kami lalaki ng aking papa and nag-iisang lalaki po ako and panganay po sa mag-apat na magkakapatid. Ayan. So kami po hindi naman din di naman po kami yung pamilya na mahirap, hindi rin po kami yung mayaman. Nasa gitna lang po. Yung tipong nakakain naman po ng 3 beses sa isang araw. Ayan. So, ang problem, kumbaga hindi rin kami hindi rin po kami namulat sa family na nabibigay talaga yung mga gusto sa mga anak nila kasi po nasa bukid kami. Kumbaga talagang yung buhay po dun pantay-pantay. Kaya talagang nung bata kami, okay na kami sa nakakain lang. Yung talagang hindi nangarap, puro tambay, puro larong basketball, ayan. Doon po kami namula, talagang okay na sa amin hanggang sa
yun nga nakapag-aral tayo ng college, so tapos po tayo si Mentor Russell ng ano no ng Multimedia Arts and Animation, major in game development. And so, sa mga multimedia arts, sa mga mahilig mag-computer dyan, no? Hello po sa inyo and mag-e-edit. So, ayan po si Mentor Russell nag-start. So, doon na, nung college ako, doon ko na nakita na grabe pala, no? Nasa middle life pala kami. Doon na nag-start mangarap si Mentor Russell, no? Ayan, so, ito kami before, nung wala pa po kami kay I'm Worldwide. So, pasama-sama lang po sa simbahan. So, since 2012, 2012, youth na po kami ng Katolik. So hello po sa mga Katolik po dyan. Peace be with you po sa inyo. Ayan, so peace po tayo, no? Ayan, so ano po, yan lang po kami nakagala. Po, diyan lang po na kami nakakagala kasi hindi kami maigala ng family namin. Gawa nga po ng puro trabaho. Yung income talagang pambayad lang ng utang, 'di ba? Yung minsan pagka mayroong bayarin sa school na panghihiram pa. Kumbaga talagang walang ipon. Kung mayroong bayarin, talagang inuutang pa. So dito lang po kami nakagala kasi libre. Masarap po pa yung libre. Doon pa lang po sa ano sa simbahan no, nakakaranas na tayo ng free travel. Free travel nga lang sa malapit. Ayun. Kasi no, yung gasolina dati mura. Yung mga gasolina po natin, no. And dyan lang po nag-start si Mentor Russell and si Mentor RC. Dyan rin po nagkakilala sa simbahan. No. Dati, nakakatuwa lang kasi kala namin hindi tatagal, no? Tumagal ng 5 years. Ayan. So, ito yung ginagawa ko before. And dito ko na, ano yun, dito mas lalong lumalim sa akin si Lord. Akala ko sa simbahan, pero dito rin. Kasi bakit po? Dito ako nag-start mangarap. Opo, no? Kasi meron kaming grupo dati na B-side Pam. Ang choreo po namin itong nakasaklay, no? And nakakatawa kasi kahit PWD siya, since birth, hindi naging hadlang yun sa kanya para ipakita niya yung talent sa buong mundo. And ito, kung napapansin niyo sa left side, ito yung ano, opera house. Opera house po ng ano ng Sydney, Australia. Grabe nakakatuwa lang kasi dati nung nasa streets pa kami, lumalaban pa kami ng barangayan, sobrang galit na galit kami sa ano sa mga nagpapatawa. Ah, kasi kami hip hop, dance contest yung usapan, no. Then ano po 'yan, de sayaw namin hip hop, papakita namin talent namin. Tapos nananalo yung mga komedyante, yung mga nagpapatawa lang sa dance contest. So galit na galit kami kasi ano ba 'to? Akala namin dance contest, yun pala komedyan. Mga komedyan pala yung ano sasali, no. So meron one time, meron nag-mentor sa amin ng ibang grupo na kung saan po, pinaliwanag nila sa amin na yung talent namin hindi para sa streets. Subukan daw namin mag-international. So, kami naman ang dami na nung ang dami na dun tawag dito? Nagdodominante na mga grupo 'no, hindi namin alam kung makakasabay ba kami. Hanggang sa tinuruan nila kami, hanggang sa nabuo yung loob namin na lumaban international. And nagulat kami kasi yung paglaban po namin ng international, nagkasunod-sunod yung ano, yung tawag dito, yung pagkakilala sa grupo po namin, yung mga panalo namin. So dun kami nag-try na lumaban kami ng qualifier sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi eto si Lord talaga yung naggumalaw para sa amin eh. Dun talaga lalo lumalim yung ano yung bilib ko kay Lord kasi last minute na talagang si Lord na lang po yung kinapitan namin na nagulat kami kasi itong mga mentors, no. Parang 2 days na lang palipad na kami ng Australia. Wala pa talaga po kaming pang-plane ticket. Pero buti na lang po may binigay si Lord sa amin na tao na kung saan tutulong sa amin para ilapit kami kay Digong, kay Bongo. Ano pa po, president pa po nun si ano eh, si Duterte. So, ang nangyari po nun mga mentors, talagang pinag-pray namin yung araw na yun hanggang sa kinabukasan may bigay na tao si Lord na on time, sakto wala siyang ginagawa, dinala kami sa Senate, pinakausap kami kay Bongo. Tapos, around 10 PM na hindi pa rin po kami nakakausap. 5 PM kami pumunta ron. Tapos yung mga kasabay namin mga kabataan, kasi hinahanap na po ng magulang, nag-aaya ng muwi. Eh, nandun na kami. Hindi kami pwedeng umuwi kasi gusto namin makausap si Bongo, baka siya yung makatulong sa amin. Kasi kung umuwi kami, manghihinayang lang din po kami, di ba? So,
nagpumilit kami kahit na nagagalit na yung mga teacher na yung mga bata raw hinahanap na ng mga magulang nila kasi nakasakay lang po kami sa isang bus, eh. Tapos, ayun hindi rin kami nagpatinag hanggang kinausap kami 2 AM na. 2 AM na mga mentors 'no, talagang tsinaga namin kasi talagang, eto na yung pinagpe-pray namin kay Lord, eh, kailangan na lang talaga ng kilos. Hanggang sa nagulat kami, sabi ni Bongo, "Bakit hindi niyo pinakausap sa'kin agad 'to? Magre-represent ng Pilipinas 'to, dapat pinakausap niyo sa'min agad." Tapos nagulat kami mga mentors 'no, kinabukasan, pinagawan agad kami ng plane ticket kaya kami nakapunta ng Australia. So, nakakatawa kasi 'no, talagang pagka eto yung pinaniniwalaan ko nun, pinaniniwalaan ng grupo namin, "For we walk by faith, not by sight." Kumbaga kung talagang titingnan ng tao, to see is to believe, talagang mukhang 'di na kami makakalipad. Kasi wala kaming hawak lahat pera, eh, mas mahirap pa sa'kin yung mga kagrupo ko. Kumbaga, kung kami middle na, sa middle na, kung sa grupo po namin parang isa pa ako sa may kaya. Gano'n po ano, gano'n po yung nakikita ko and talagang maraming nagba-bash sa'min na baliw kayo sa pangarap niyo pero talagang baliw na baliw kayo sa pangarap niyo pero hindi niyo alam kung paano makukuha, hindi kayo makakalipad diyan, hindi kayo makakatuloy. So, do'n pa lang talaga marami ng rejection. Talagang dito susubukan ka ni Lord and do'n ko na-apply yung pagpunta ko kay I Am Worldwide. Ayan, so eto yung traditional business ko po no'n. Actually eto, nag-start po siya nung pandemic, ayan. So, nakita niyo ID lang 'yan na naka-laminate pero imagine niyo 'no, kumita ako diyan nung pandemic ng 1,500 to 3,000 per day. Bakit po nangyari 'yun? Kasi sa Baliwag po, kung sa mga taga Baliwag po diyan or Bulacan, meron po tayong ID na kung saan 'no, bago ka makalabas sa bahay mo, kailangan meron ka nito, I am safe ID. Hindi ko alam kung bakit naging valid 'to 'no, sa paglabas-labas, eh, wala namang nakalagay diyan na na-injectionan ka na na nakapag-ano ka na 'no, tawag dito, ayun nakapag-injection ka na puwede ka na lumabas, ayun. So, basta talagang naging demand 'to sa Baliwag kasi lahat ng tao gusto lumabas, makakulit 'no. Eh, kami pamilya kami takot na takot kami mag-ano, lumabas nun kasi talagang pagka COVID 'no, talagang, 'pag nagkaroon ka ng COVID 50-50 ka na, eh. Baka nga hindi pa 50-50, eh, 30-70 ka na, eh, 'di ba? Talagang kakabahan ka na, baka lista ka na, 'di ba? Gano'n kahirap po nung COVID and ito po yung nagpa-mindset sa'kin na grabe pala yung ano 'no, grabe pala yung negosyo kasi talagang, ah, yung kita ko na 3,000 nun kinsenas ko na yun. Tapos dun sa negosyong pin-put up ko na pinangutang ko lang din nun kasi talagang tawag dito, pin-put up ko lang din nun kasi gusto kong kumita habang nasa bahay. Kumita ako ng malaki sa saglit na oras. So, sabi ko kung magtutuloy-tuloy 'to, hindi na ako magtatrabaho, 'di na ako babalik sa Jollibee kasi February 7 natanggap po ako sa Jollibee 2020. Nagkaroon ng pandemic March 7. Ang nangyari po nun March 7, 'di ba wala na po, bawal na lumabas, talagang quarantine na 'no, sarado na lahat. Ngayon po nung April, dito ko na po sinimulan 'to kasi talagang, ah April, di ko pa po nakukuha yung SSS nun, eh. Oo, eto talagang pinangutang ko lang kasi ayokong matengga sa bahay. Nakakahiya din kila mama kasi sila mama yung mga ipon nila kumbaga konti lang din, tapos wala pang pasok, baka wala na kaming makain. So, pinangutang ko po sa tita ko 'to hanggang sa yun nga po, sabi ko sa sarili ko kung magtutuloy-tuloy 'to, 'di na ako papasok. Ang problema, siyempre nga po lumuluwag yung ano, kumbaga unti-unti lumuluwag yung quarantine. Kumbaga kahit wala kang ID na nakakalabas na. Ang problema naman po, humihina din yung negosyo ko hanggang sa bumalik po tayo sa, pagjo-Jollibee. Ayan kung mapapansin niyo ito po ako si Mentor Russell 'no, sobrang payat nun 'no. Ayan, pagkain po yung binebenta namin pero mukha po kaming walang makain. Ayun po 'no, so sobrang hirap kung meron po mga galing fast food na dito before 'no, sobrang hirap po ng trabaho 'no, talagang, hindi mo talaga hawak yung oras mo. Talagang nakatali ka sa trabaho mo 'no, yung tipong 'pag hindi ka pumasok, cancel sched ka. Kaya kung ikaw, halimbawa po ako ng graveyard 'no, graveyard po ipasok ko nun tapos kailangan mong pumasok ng hapon ng 11:00, ang uwi ko nun 5:00. Bago
mo, hindi pa ako makakapagpahinga nun, kailangan ko pa maglaban ng uniform kasi isa lang yung uniform ko. No, hindi kasi ako puwedeng bumili ng 2 uniform kasi sahod lang maliit. Pinagtiyatiyagaan na po natin yung araw-araw laba. Kaya mapapansin niyo lahat ng uniform namin kupas. Kasi pag-uwi, kada uwi laba, gano'n po nangyayari 'no. So, lalo nasa kitchen kami, walang problema sa'min kasi hindi naman kami nakikita ng mga customer, nasa loob lang naman po kami. So, sobrang hirap kasi minsan, de graveyard ka, papasok ka ng 12. Ang problema, yung graveyard na in-assign, hindi papasok. So, pagpasok mo ng 12 PM nun, diretso ka na hanggang kinabukasan ulit kasi ikaw lang yung may alam ng lahat ng station. So, ganun po yung nangyayari, sobrang hirap. Hanggang sa one time, ayan, no, bakit ba may alak dito? Nakilala ko po si Imord White sa alak. Opo, no. Kasi yung kapatid ni Mentor Ryan po, na si Mentor Red, si Sir Red po nun, manager ko, na nagkaroon po ng COVID. Alam niyo yung kapatid ni Mentor Ryan, meron talaga tayong mga kapamilya na kung saan sobrang negative. Meron ba kayong mga kapamilyang sobrang negative? Meron po ba kayong mga kapamilya? Tingnan ko, ang dami. Yes po, husband ko. Ayan si kuya. Amazing morning sa iyo kuya, ano, positive na ngayon po ba? Ayan, so me po, grabe. Ayan, so sobrang negative ng kapatid ni Mentoray na kung saan 2017 na pong member si Mentoray ng Barley, hindi po nagte-take ng barley yung kapatid niya na yun. Hanggang sa one time, ayaw mo mag-take ng barley, sabi ni Lord, bigyan ko nga, hawaan ko nga 'to ng COVID. Naanuhan po siya ng COVID hanggang sa dumating yung time na sabi ni Mentor Ryan po nun talagang nag-aano na 'no, nagpapaalam na sa pamilya niya, talagang naghuhuling habilin na. Hanggang sa parang tinap siya ni Lord na parang pina-vision sa kanya ni Lord na marami pa siyang kailangan gawin, marami pa siyang kailangan i-provide sa pamilya niya, na dun niya nag-try na inumin yung barley, isabay niya sa Asay-Bea tsaka, ah Immunergy. Hindi ko na lang din po ipapakita yung ano 'no, video 'no. Ayan, so hanggang sa nagulat kami continuous na pag-take niya no'n, nakapasok siya. Eh, alam niyo man ang COVID 'di ba? 'Pag COVID patient, 'pag gagaling ka sa COVID lahat lalayuan ka. Agree po ba kayo do'n? Kahit kayo matatakot, eh. Alam niyo yung ano, para kayong magnet na magkabaligtad, 'pag lalapit siya lalayo kayo. Gano'n ang nangyayari tapos nagulat kami, nagkaayaan ng bonding, inuman, dumating. Dumating, eh, siyempre nakakahiya naman na iwanan namin. So, hinarap pa namin 'di ba, nakipag-inuman kami, ang ginawa namin iba-ibang baso na lang, gano'n. Pero kakabahan ka sa buhay mo 'di ba, kasi sila may pera, manager, kasi mindset ko nun malaki sahod, eh. So, may pampagamot sila. Paano naman kami na ano lang, na fast food crew lang 'di ba, na minimum lang yung sahod 52.50 per day lang 'di ba? So, kakabahan ka talaga sa buhay mo, 'di ba? Di mo alam kung kung magpapagamot ka ba o home quarantine na lang. Pero ako na-curious ako sa kanya paano siya gumaling. So, yung mga ano ko nun, mga kasama ko nung crew nun, siyempre takot sila 'no. Lumayo sila, so ako na lang yung tumabi. So, hanggang sa nagkatanungan kami, "Balita ko sir nagka-COVID ka, pero parang tingin ko naman sa'yo parang hindi ka nagka-COVID." Kasi 'di ba 'pag nagka-COVID talagang manghihina, lahat white blood cells mo, good and bad cells mo mamamatay. So, talagang manghihina ka. So, nag-call kami kasi siya nakipagkarera pa sa'kin ng motor. Nakipagkarera pa sa'kin ng motor. Tapos nagulat ako, ang lakas-lakas niya, ta's dun niya na shinare sa'kin yung Amazing Barley. And, ah, actually, hindi niya naman sa'kin pinesent nun, nagkukuwentuhan lang kami konti. Kasi yun pala, tinuruan siya ng inviting, oo. Kailangan pala si Mentor Ryan yung magpe-present, ayan. So, in-endorse niya ako kay Mentor Ryan. So, hanggang sa na-present sa'kin si Imord White. Sino yung mga nagandahan dito kay Imord White? Nagandahan po ba kayo ng presentan o wala kayong naintindihan? O yung apat-apat, lima-lima lang naintindihan? Ayan si Mentor Mark 'no, ayan. Alin po ding naintindihan niyo, yung lahat ng presentation, infinity bonus o yung 4 or 5? Ayan, ang naintindihan ko nun mga mentors yung apat-apat, yung Jade. Kaso ang problema kung titingnan ako, payat na, may kulay pa ang buhok, wala talaga akong pagkukunan ng jade, so hindi ako nag-start up agad. Si Mentor ano, product po 'no, ay sa mga product po, sa mga product user diyan 'no, nag-start 'no.
Ayan, so ako po business talaga yung naiintindihan ko. So, napresentan ako siguro po mga July din, pero pag-startup po ako ng August. Ayan, so hindi pa ako member, nakikinig na ako ng training, inuumpisahan ko ng matuto kasi sabi ni Mentor Ryan, habang bago ka or hanggang kung talagang gusto mo yung negosyo, maganda aralin muna. Oo, kasi business po ako, no, lalo sa mga product user, hindi po tayo makaka-relate kasi ang gusto nyo, no, yung 50% lifetime discount, yung product talaga. 'Di ba? Kumbaga gusto niyo munang i-try sa sarili niyo yung product 'no. Ako po kasi talagang negosyo ko kaya talagang inaral ko agad. So, sakto pagdating ko nun, may lalaking lumitaw. Yung pala si President po pala yun. Nasaktuhan ako si President yung nagma-mindset. So, ito po yung nakita ko nun, yung 5-year plan ni IM Worldwide na kung saan sobra akong na-amaze. Kasi grabe 'no, sa eskuwelahan tatanungin ka, "Ano ka 10 years from now?" pero hindi mo masagot. Tama po ba? Kumbaga tatanungin ka ng mga o kaya kahit pagtanda natin kung di mo napapakinggan 'to, kung tatanungin ka 'no, "Ano ka 10 years from now?" Hindi mo rin masasagot. So dito ako nagkaroon ng vision 'no, talagang si Pres magaling talaga magpa-mindset, magpa-vision, eh, 'di ba? So na-vision ko nun ano yung mangyayari sa'kin 5 years from now. So, dito ako nabaliw nun kasi grabe sobrang linaw ng vision and sobrang ganda ng mangyayari sa'kin 'pag ginawa ko para sa I'm Worldwide, 'di ba? Ayan. So, eto naman nung inaya po ako ni Mentor Ryan, so sabi sa'kin ni Mentor Ryan nun na Monday yun, Monday. So, nasa duty po ako nun. So, gabi ko na nakita yung chat ni Mentor Ryan na ini-invite niya ako sa Thursday kung wala daw akong gagawin. I-invite niya ako sa Manila. So, sabi ko nun, sakto day off ko. Nakita ko naman na potensyal at maganda yung negosyo. So ako kasi take risk talaga ako eh. Pero meron ba dito sa inyo, mga tiga Pilipinas, nung in-invite kayo, sobrang kaba nyo kung pupunta ba kayo o hindi. Yung in-invite po ba kayo, yung in-invite po kayo talagang nananaig sa inyo yung ano, yung hindi kayo pupunta kasi nahihiya kayo, ayan, no, hindi nyo makakilala yung pupuntahan, parehas din po tayo. Opo, no? Pero nakita ko kasi na kumbaga dumating din sa point na talagang sawa na ako sa pagtatrabaho. Kasi yung manager ko nun, magkaaway talaga kami, hindi ko alam kung bakit siya galit na galit sa akin, 'di ba? Ayun nawala yung sabihin ko. Hindi ko alam kung bakit siya galit na galit sa akin. Yung tipong, pagdadaan siya, hihiwalay ako ng daan, 'wag lang magka-cross yung landas namin. Gano'n yun ang nangyari ng almost 2 years. So, sobrang pinagsawaan ko siya kasi ang hirap lumilit yung mundo ko, eh. Yung tipong hindi ka nakakilala sa bahay niyo, 'di ba? Ang liit-liit pa ng mundo mo sa ano 'no, sa Jollibee, kitchen na lang yung ginagalawan mo. Kasi pag-uwi mo, matutulog ka na lang. Maglalaba ka, papahinga ka, gising mo, konting oras lang kakain, gagaya ka na. Gano'n yung nangyayaring cycle. So, buti na lang, day off ko nung time na 'to. So, ito po yung unang punta ko po kay IM Worldwide, 'di ba, 'no? So, imagine niyo may magtitiwala po ba sa taong 'to? Na mukhang batang hamog, 'no? May kulay pa yung buhok. Ayan, so, ayan po yung ano, 'no? Pero nakakatuwa kasi sobrang approachable ng mga mentors natin. Sobrang napakababait and, talagang, sa condo mafi at home ka. Kasi talagang ano 'no, i-a-approach ka na lang, hindi kayo magpe-first move para kausapin ka nila, kakamustahin ka, paano ka na-invite, ano yung nagustuhan mo sa Worldwide, ba't napunta ka, 'di ba? Gano'n yung nangyayari. Hanggang sa mga mentors, ayan, umattend tayo ng mga mentoring. Nakakatuwa kasi hindi lang mga professional, may mga dito, may eto si Mentor Jason 'no, dating basurero, si Mentor Denny Lawas, ano siya, professional, cum laude pa, 'di ba? Talagang, achiever sa eskuwelahan pero ginawa si IM Worldwide. Mentor Harold nagbebenta lang ng pastillas 'no. Mentor Jean Mantala, 'di ba, isang probinsyana na wala ding alam sa negosyo. Ayan, si Mentor Jeff dito ako na-inspire kasi isa isa rin siyang fast food crew, na kung saan hindi na ako ma-inspire sa isang basurero, sa isang cum laude, sa isang nagtitindang pastillas, sa isang probinsyana, na kung saan hindi naman konektado sa akin hindi naman ako nakaka-relate, 'di ba kasi iba yung buhay nila, nakaka-inspire pero paano ko gagawin yung negosyo hindi na magkaiba naman tayo ng ano, ng buhay, 'di ba? So dito ako na-inspire kay Mentor Jeff, kasi alam niya yung hirap and alam niya yung, ah, buhay 'pag fast food crew 'no, pero bakit niya nagawa?
'di ba, 'no? Talagang na-mirror ako sa pag-attend ko ng ano 'no, na pag-attend ko ng training, 'di ba? So, na-mirroring ako ni Mentor Ryan, ayan. Hanggang sa na-amaze ako kasi sobrang ganda ng community. Oo, lalo sa mga ano 'no, nasa ibang bansa alam ko nakikita niyo na na sa na napaka sobrang mag-cater ng leaders yung mga mentor natin sa Pilipinas 'no. Pero iba pa din talaga pagka nasa Pilipinas kayo yung, yung ano nila, yung energy nila, yung vibe nila, yung present nila, talagang sobrang ma-a-amaze ka kasi ito yung mga tao na hindi mo makikita sa labas, nandito talaga hataking ka pataas, 'di ba? Kaya kung kayo meron kayong mga anak or meron kayong mga kilala na mga kabataan na mataas yung pangarap na nakikita niyo naman potensyal, tulungan niyo po. Opo 'no, kasi dito kay Worldwide talaga 'no, bago ka makapunta dun sa buhay na gusto mo, dito talaga kailangan tumulong ka muna, 'di ba? So dito marami po talaga kayong matutulungan mga kabataan kagaya ko na kung saan 'no, wala ring pang-startup, pero potensyal na ginawa yung negosyo, 'di ba? Ayan. So eto po 'no, nakakatuwa kasi sabi ni Mentor Ryan dito tinanong niya ako, "Ano ba yung gusto mong kotse?" Ayan. So sabi ko, titingnan ko yung present ko. Tumingin ako sa salamin, ano ba yung kaya kong mabili? Sabi ko sa sarili ko, wala naman akong kayang mabili, Tapos sabi ko kay Mentor Ryan, kahit yung second hand lang po na Honda Civic yung luma. Sabi ni Mentor Ryan sa'kin, "Ang baba naman ng pangarap mo." So parang kang sinampal ka ng emotional damage. Ang baba naman ng pangarap, mababa po pala yun kasi dati gusto ko lang motor, tapos nag-upgrade ako ng kotse kasi second hand, mababa pa pala yun. So, dito ako nabaliw lalo kay Mentor dito talaga ako sinampal ng katotohanan, mababa pa talaga yung pangarap ko 'no. Kay Mentor Mary Grace kasi nakilala ko siya nun wala pang sasakyan, kumbaga talagang sinasabi niya lang sa'kin na, dito magkakaroon ka ng sasakyan." Eh, nakikita ko wala naman din siya sasakyan nun. Tapos nagulat ako one day nag-chat sa'kin si Mentor Ryan na nakuha na yung sasakyan ni Mentor Mary Grace. Ang kagandahan pa nun hindi tipikal na sasakyan na makikita mo sa labas, 'di ba? So dun po ako nabaliw kasi grabe 'no, Geely M Grand na nabubuksan yung bubong, puwede ka lumabas. Dun talaga ako nabaliw and etong time na 'to sobrang excited ako pumunta ng Manila. Nakakatuwa lang kasi kahit hindi kami nagsabi kay Mentor Mary Grace na, okey lang ba makisakay kami sa sasakyan niya, hinatak niya kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa pumunta kami sa parkingan, pinakita niya yung sasakyan niya and pinasakay niya kami, nilibot niya kami. Hindi ko lang nailagay dito 'no, pero sobra akong nabaliw dito hanggang sa time na binuksan ko pa yung rooftop, pumunta ako sa taas, nag-video ako na soon, talagang kahit maraming tao, sumisigaw ako, "Soon magkakaroon din ako ng sasakyan." Nabaliw na po si Mentor Russell 'no, so dun lang din ako nag-start mangarap ng malaki 'no, dahil kay Mentor Mary Grace and eto 'no, talagang, eto yung mga bagay na maraming sigurong hindi nakakagawa dito pero maganda ma-experience niyo 'no, and dito din kayo talaga mababaon sa negosyo kasi dito different lives, different hirap yung mararanasan mo pero talagang ang tao lahat may pangarap, Talagang baka nasa maling opportunity lang sila kaya minsan hindi 'pag tinanong mo sila, ano yung pangarap nila, hindi nila masabi kasi tinitingnan nila yung present situation nila, 'di ba? So maganda ma-invite natin sila dito kay Mordred, may share talaga natin 'no, ayan. Kasi dito talaga mabubuhay yung pangarap. Ayan, sino ba yung addict na 'to? Ito yung ano, mga bagay, mga kwentos na dati hindi namin nagagawa ano, ni Mentor RC kasi kada monthsary namin, anniversary 'no, talagang fishball kikiam lang 'no, okey na. Makagala lang sa malapit puwede na 'no. Pero dito talagang grabe sila Mentor Ryan, pinaranas nila sa'min ano ba yung puwedeng mangyari sa'yo dito kay I Am Worldwide. Ayan 'no, kahit ganito yung itsura natin 'di tayo nahiyang pumasok sa coffee shop 'no. Ayan, kasi bibili naman tayo, 'di naman tayo makikiihi, 'di ba? Ayan, so dito rin lalo tayong nahatak ni Mentor Ryan kasi nalaman ni Mentor Ryan dancer ako. Tapos gustong-gusto ko na ulit sumayaw, kasi yun talaga yung passion ni Mentor Russell. Ngayon, si Mentor Ryan nakakuha na naman sa'kin ng ano, nakakuha na naman sa'kin ng idea paano ako mahahatak lalo sa negosyo 'no. Ngayon may I Am Dance Crew, dito sabi na sa'kin ni Mentor Ryan, dito mapapagpatuloy mo yung pagsasayaw mo.
Kasi meron tayong I Am Dance Crew. Si Mentor Ryan talaga sobrang ano po 'no, sobrang, grabe mag-cater ng tao. Kasi alam niyo si Mentor Ryan hatid sundo pa po ako nito sa practice. Grabe si Mentor Ryan kahit di sila pupunta ng Manila, pupunta sila ano, para lang may ano ako, may associate ako sa mga top mentor. Imagine niyo 'no, andiyan si Mentor Me, 'di ba? And sobrang approachable 'no, nakakatuwa kasi talagang napakababait ng mga mentors natin. Ayan. So, eto nag-start lang din tayo eto yung unang punta ko sa Blast. Dito ako unang nag-declare sa sarili ko. Si Mentor Grace kasi naglabas ng sasakyan dito. So, nag-declare ako sa sarili ko na next Blast event, maglalabas din ako ng sariling sasakyan. Ano, yun yung unang declaration ko and doon na tayo talaga nabaliw kasi binenta ko yung motor ko. Ayan, so dito yung mga nagdaano no, nagma-mindset or mina-mindset pa yung sarili nila na ibenta yung motor. Kung meron dito no, mga asawa nyo no, or meron kayong kakilala no na gustong magbenta para sa negosyo no. Ito na yung right time ibenta nyo na. Ayan, kasi sobrang worth it. 'Di ba? So ito yung una't huling tulak natin no sa motor natin. Bakit una't huling tulak? Kasi po, sobrang alaga ko yung motor na 'to. Alam niyo 'pag meron kang bagay na sobrang pinaghihirapan mo, pinag-iingatan mo tama. So, eto talagang pina-tubeless ko pa, pinatarsilan ko, para lang hindi pag napako yung gulong, hindi siya basta-basta mabutas. Hindi siya basta-basta maplat. So, sobrang inalagaan ko, pinaganda ko yung motor na yan na dahil because of kay I Am Worldwide, eto 2 months na lang po pabayad na ano, kumbaga may sarili na akong motor, pero binenta ko pa din, 'di ba? Binenta ko pati siya para lang makapag-start up agad sa negosyo 'no, kasi ayoko lang rin tumagal sa pagtatrabaho. And ito yung mga time na inaaral ko talaga yung IBP ni Mentor Ryan. Sino pa yung hindi marunong mag-present dito? Ito yung mga mentors 'no, kung hindi ito yung mga effort ko nung nagpa-practice talaga ako mag-IBP. Talagang eto word by word talaga I hope nagpe-play sa inyo 'no. Word by word talaga 'no, hindi siya basta sulat na bilog-bilog, hindi siya basta gano'n mentors 'no. Talagang word by word ang sinasabi ni Mentor Ryan, sinusulat ko. Halimbawa, dito po ate 'no, meron tayong 6 packages pero po, yung 4 package with best bonus na lang po yung ipapakita ko sa inyo. Para hindi ko na rin po makain yung oras niyo. Si Tito Edward makaka-relate diyan 'no. Ayan. So, talagang word by word natin lalo si Mentor, ah, Mark Idanan, 'di ba? Yan sa mga talagang practice talaga yung BP ni Mentor Ryan, eh. Word by word talaga mentors kasi gusto ko talagang ano, gusto ko yung mga makakausap ko, ah, makita nila na may alam ako sa negosyo, talagang pinractice ko siya. And ito kumukuha at first mentoring namin with Tita Brenda, yung upline ko, angel mentor ko, sa mga tumulong sa akin sa negosyo. Ayan sila Mentor Zian, dito mapapansin niyo, ayan sila. And ito, bakit ba ma-push lalo si Mentor Russell? Huwag niyo na pong hintayin na magkaroon kayo ng penalty. Kasi po ako, wala akong pera, sumali pa ako sa penalty. Yan, imagine yung magbabayad ka ng ₱50, sobrang takot na takot pa ako magbayad ng ₱50 nun. Kasi wala akong pera, panggasolina nga sinisip-sip ko pa sa tricycle ng tatay ko, eh. 'Di ba? Para lang magkaroon ako ng pamasok pauwi, sa trabaho kasi wala akong panggasolina tapos magbabayad pa ako ng ₱50. So, ang ginawa ko, nagkuntsaba ako ng mga katrabaho ko, kaibigan ko, kakilala ko, lahat ng kinuntsaba ko 'no, kasi kailangan daw 5 talks a day. Sabi ko, "Saan ako kukuha ng 5 talks nito?" 'Di ba, busy pa ako sa trabaho. So, ang ginawa ko, kumuntsaba na lang ako ng ano, ng mga kakilala ko. Kahit naka-off cam sila 'no, ayan nakita niyo rito sa kabilang side lahat sila naka-off cam. Yung iba diyan tulog na 'no, yung tinatanong ko hindi na makapagsalita, 'di ba? Pero tuloy-tuloy lang ako ng pagtutok. Ang kailangan lang naman is screenshot, eh. Screenshot na may kinausap ka para hindi ka magbayad ng ₱50. Pero kagandahan nun ginawa ko nag-present pa din ako para matuto ako. Ayan, so yung mga unang mga pinagdaanan natin para matuto at gumaling sa negosyo. So first product sold, nabenta natin sa katrabaho natin. Yun lang din talaga, ito yung ano 'no, unang ano sa'kin ni Lord, na hindi talaga araw-araw hindi lang talaga yung mga kliyente mo magiging good effect yung barley. Imagine niyo nung unang benta ko ng product, hin hindi pa agad-agad tumalab sa nanay niya na may enlargement ng heart. Kung inisip ko nito kung talaga bang effective yung product, kung nagduda ako nun or na-negative ako malamang hindi na po ako nakakapag-share sa inyo ngayon.
Pero buti na lang, positive tayong tao, religyoso tayong tao, niniwala lang ako kay Lord na baka hindi na lang din or baka na lang talaga na late pa. 'Di ba? Kaya kailangan mga mentors always positive tayo, no? Kasi hindi talaga lahat ng mabebentahan natin magiging good effects sa kanila. 'Di ba? Hindi talaga lahat ng ano magiging may mag-e-effect talaga agad sa kanila. 'Di ba? Matuwa na lang tayo kung meron tayong mga kliyente na kung saan no, 1 sachet, 3 sachet, 1 box, okay na sa kanila yung barley. 'Di ba? Pero syempre mga mentors, kailangan din natin tanggapin na hindi lahat talaga agad-agad i-epekto yung barley kasi 'di ba meron tayong tinatawag na healing crisis. 'Di ba? O si Mentor Aida, no, first client ko na hospital pa kasi lumabas allergy. 'Di ba? So, yun yung mga healing cries na tinatawag. So, maganda maaral po natin yun. Ano ba yun? 'Di ba? So, ito, no, siguro ito 12 AM na nag-start kasi after ng trabaho namin tapos natapos na 2:30 AM. Imagine nyo, no, 2 hours and 30 minutes ako nagpe-present. Buti na lang ang tiyaga-tiyaga nila kahit tubig lang yung pamerienda ko. Tubig lang yung pamerienda ko 'no, pero ang good news mga mentors, alam niyo, sa pa-type nga ako mga mentors, good news. Good news, ayan. Good news po 'no, wala pong nag-join sa kanila. Ayan, wala pong nag-join sa kanila 'no. Ikaw ba, kung walang nag-join sa mga presentan mo 'no, ang dami niyan 'no, mada-down ka ba? Ayan o, ilan sila? 4 'no? Walang nag-join, wala man lang nasabing positive kasi bakit daw? Wala silang naintindihan sa pinaggagawa ko. Naintindihan lang nila mahal. Ayun lang kasi nakita nila yung presyo, 'di ba 'no? Pero ang ano ko nun, para sa akin kailangan kong gumaling, 'di ba? Kailangan kong gumaling, kailangan kong kasi negosyo ko 'to, eh, 'di ba? Pagka binuksan naman yung account mo, 'di ba, ikaw naman yung ano, good news daw. Ayan, 'pag binuksan yung account mo, sa'yo nakapangalan 'yan, 'di ba? So, hindi kay mentor. So, hindi mo puwedeng iasa kay mentor 'yan kasi negosyo mo 'yan, 'di ba? Kung ikaw matagal na 3 months up ka na, dapat kailangan kahit papaano yung product knowledge tsaka yung company ikaw yung nagpe-present. 'Di ba, kompla na lang yung mentor mo 'no? Kung ikaw naman yung 1 year dapat alam mo na lahat, 'di ba? So, matagal na nga yung 1 year, eh. 'Di ba yung iba 6 months lang, 'di ba, alam na yung pagpe-present. So, kailangan dito, ah ayan, kailangan dito talagang push yourself na talagang matuto. Take initiative para matuto ka, 'di ba? Ayan 'no. Ayan, ito yung mga hirap na pinagdaanan natin kung saan talaga sinasabi ng mga mentor 'to, na talagang pagdadaanan niyo ito 'no. Ito yung mga, in-embrace naming paghihirap talaga sa negosyo. Naabutan ng ulan, naglalakad, nagji-jeep, naiinitan, naarawan, nauulanan, 'di ba? In-embrace namin 'yan kasi gusto nating yumaman, eh. Gusto niyo rin bang yumaman? 'Di ba? So, yung mga bagay na 'to dapat kailangan talaga hindi mo iwasan. Meron kasi 'no, mga ibang mentors na kung saan ayaw nilang pagdaanan 'to pero gusto nilang yumaman. 'Di wala pong overnight success 'no. Kung ikaw yon eh, tinatap na po kita. Wala pong overnight success na kung saan paggising mo mayaman ka na 'no, 'di ba 'no? Hindi depende na lang kung tumataya ka ng loto, 'di ba 'pag pray mo 'yan, 'di ba? So, kung hindi ka tumataya ng loto or siyempre loto tsambahan din 'yan, 'di ba? Kaya worldwide, tanungin kita, marami na bang yumaman? Marami na ba yumaman kay M Worldwide? Marami na 'no. So, siyempre mga mentors hindi naman din 'yan overnight success, talagang meron din 'yang mga pinagdaanan na hirap. So, talagang pinagdaanan lang din po natin yung hirap na kumbaga dito rin tayo lumalim na totoo pala talagang mapagdadaanan. Kasi habang bago ka minsan hindi mo pa napagdadaanan yung mga bagay na 'to, akala mo hindi mo pagdadaanan, 'di ba 'no? Akala mo kapatid ka ni Lord, 'di ba, anak ka ni God. Hindi ka bibigyan ng hirap 'no, bibigyan ka talaga ng hirap niyan. Baka mamaya iniiwasan mo lang, baka mamaya ayaw mo lang pagdaanan, baka mamaya andiyan na dadaanan mo na umaatras ka pa kasi nakikita mo mahirap, 'di ba? So, kailangan mo siyang pagdaanan, ayan. Kailangan mo siyang pagdaanan, hindi puwede tayong mga mentors na ano, na konting hirap, konting init, hindi na natin gagawin, magdadahilan na tayo, 'di ba? Pagdaanan mo, pagpahinga ka na lang pagtapos. Kaya yung worldwide naman, 'di naman sinabing humataw ka, huwag kang magpahinga, eh. Magpahinga ka rin, 'di ba? So, kailangan lang bago ka magpahinga, may ginawa ka, 'di ba? Mahirap kasi yung ano, eh, puro na lang tayo pahinga, eh, 'no? Kailangan satisfied ka sa maghapon bago ka magpahinga, 'di ba? Imagine niyo 'no, naka-dress like a rich pa kami dito 'no?
'Di ba naka-dress like a rich pa tayo dito 'no? May imagine mo may meet up kaming client niyan 'no, na mag-a-avail sa'tin ng package 'no. Kung ikaw ba naulanan ka, naulanan ka tapos ganyan yung itsura mo 'no, tutuloy ka pa ba? Iko-continue pa ba yung share yung hope? 'Di ba? So, ang mindset ko nun kailangan kong i-continue kasi sayang din wala tayong pambayad ng kondo. 'Di, joke lang po, ayan. So, kailangan nating puntahan yung kliyente, bakit? Kailangan niya ng barley, meron siyang sakit, meron din siyang endometriosis nun, pero hindi gano'n kasing lala nung kay Mother Conqueror, kay Mother Naomi. Hindi siya gano'n kalala. So, kailangan ko siyang puntahan. Pero siyempre kailangan natin magmukhang tao, 'di ba? Kailangan natin magmukhang tao para humarap sa kanila. So, dress like a rich tayo nun. Ang problema mga mentor siyempre, pambiling itlog na lang yung pera natin dun, pambili na lang ng itlog yung pera natin nun, kailangan kailangan natin maglakad. Ang problema talagang si Lord sinusubukan tayo araw-araw 'no? Inulalan tayo ni Lord, inulalan tayo ng blessing, ayan, 'di ba? So, nakatuwa kasi nag-silver package sila, so nakakatuwa lang kasi yung 17 bucks na ininom niya nun, talagang na-clear yung sakit niya, 'di ba? So, thank you Lord. So, eto 'no, nakita niyo yung itsura na 'yan 'no? Imagine parang problemado na kaya mga bago talaga 'no, mga bago days talagang yung ano, yung pangarap minsan pangarap mo hindi ka pa baliw diyan, 'di ba? Talagang dine-develop ka pa. Eto problemado pa tayo 'no, pa tayo uuwi, 'di ba? May pasok pa bukas, ayan. Sa mga may work na ano, na uma-attend ngayon 'no, nagpapahinga na 'no, tagal naman ni Mentor Russell may pasok pa ako bukas, 'di ba 'no, baka mababaw ka pa, ayan. So, dito unang declare ni Mentor Russell 'no, natandaan ko 'to, October 'to, October, first week of October. Ayan, so ang ano dito mentors, tawag dito, nag-declare kami ano yung gusto mong makuha by December. Eh, nabaliw tayo sa sasakyan ni Mentor Mentor Grace. Sabi ko, October, meron pa akong October, November, December, 3 months pa. So, kaya pa, 'di ba? Kaya pang ilabas yung car. So, nag-declare tayo. Naglakas loob tayo mag-declare na ilalabas ko po yung car ko pag end of the month, end of this year 2022, 8 October 2022 na noon. So hindi pa ako napapasok sa realidad na mahirap pala magpa-approve sa mga meron ng sasakyan diyan 'no. Alam niyo po yung hirap ng pagpapa-approve 'no, kaya kung ikaw maglalabas ka ng sasakyan tapos may ginugol ka naman, maganda ngayon pa lang magpapa-approve ka na, 'di ba? So anong nangyari niyan, ang naging penalty ko niyan, 'pag hindi ko na-hit magpapakalbo ako. So alam niyo na, alam niyo na yung dahilan bakit tayo nakalbo. Hindi po natin na-hit, 'di ba? Pero nakakatuwa lang kasi yung pagde-declare ko na yun yung nagpa-push sa'kin para magkabenta, magka-pay-in, 'di ba? Magkaroon ng mga leaders, 'di ba? Magkaroon ng mga talks pa, 'di ba? So, yun talaga yung nagpabaon nakakatuwa kasi, yes, nakalbo tayo, hindi man tayo nagpapakalbo since birth, 'di ba? Pero yung learnings, yung hataw, nakuha na natin, 'di ba? Mas nabilis tayong napasok kung ano ba talaga yung totoong hataw kay Emerald White. Hindi lang kasi pagbago minsan petics pa, marami pang distraction, yung konting hatak sa'yo nakukuha ka, 'di ba? Hindi ka patuto kasi yung time na 'to nagkaroon kami ng declaration, kahit sinong mag-aya sa'min talagang hindi kami sumasama. 'Pag alam namin na hindi siya magge-generate ng income or hindi siya magge-generate ng, learning sa'min. Kasi meron kaming declaration nun. So, talagang tumutok na tayo umpisa pa lang, 'di ba? Ayan, ayaw mag-next. Ayan, so eto, sino yung hindi pa nakakapag-flyering dito? Meron po ba mga mentors? Meron po bang hindi pa nakakapag-flyering dito? So lahat nakapag-flyering na mga mentors, yung 42 participants natin. Nakakatuwa naman kahit nasa ibang bansa 'no, talagang nakapag-flyering po tayo 'no. Eto, alam niyo na yung kaba nito. Ay, si Mentor Juliet hindi pa. So alam niyo na po mentors kung gaano kakaba ito 'no. Ayan, lalo yung kasama namin dito sila Mentor Jonilyn, Mentor Mark, ayan. 'Di ba? Alam niyo na yung kung paano talaga yung kaba nito 'no 'pag magbibigay ka ng flyers. Ano yung sasabihin mo, ano yung approach mo para lang kunin yung flyers mo,
'Di ba? Kasi minsan ang iniisip natin, alam na natin na gaganon, eh. 'Di ba? Alam na natin na hindi, eh, 'di ba? So, talagang nag-iisip tayo, ano ba yung strategy para lang kunin yung flyers mo, 'di ba? So, talagang nakakabato pero kailangan nating pagdaanan, eh. Kailangan nating ma-develop yung sarili natin, 'di ba? Kasi talagang marami tayong ugali na kakausapin kasi people business tayo, 'di ba? People business po tayo 'no, hindi lang po tayo sa pagbebenta. Talagang dito mga mentors, dadating yung time may mag-aabil ng package sa'yo kahit ayaw mo. Pero kailangan mo silang pagbilhan ng package, bakit? Para makatulong ka, makamura sila, 'di ba? Ayan. So, kailangan mo, magkakaroon ka din talaga ng mga tao na kung saan mashe-sharean mo talaga, 'di ba? So, ayan, so sample approach. So, halimbawa ganito, magbibigay kami ng flyers. Ayan. So, minsan kadalasan na nangyayari, "Hello po, magbibigay lang po kami ng flyers." Inaabot lang natin. So, meron akong effective na kung saan ibibigay sa inyo mga mentors 'no. Kawayan niyo muna. Kawayan niyo muna, "Ay, hello po ate, magbibigay lang po ako ng flyers. By the way, pamilyar na po ba kayo sa Amazing Barley?" 'Pag hindi pa, ito po yung nila Rapi Tulfo, ni Miss Tony Fernandez, ito po yung mga benefit niyan. So, pagka meron kayong mga kakilala or parents niyo meron po nagte-take yang mga medicine, ito po puwedeng-puwedeng isabay sa pag-take ng medicine nila. So, maganda mapa-try niyo po ito. Andito po yung contact number ko. "Ate, saan pala kayo papunta?" 'Pag sinabi niyang ganito, "Dun pala kayo papunta, saan po pala banda yun?" So, nagkakaroon na ng conversation, 'di ba? So, ang ending nun, basta ang ending nun mga mentors, makuha niyo yung Facebook at magpa-picture kayo. Kasi kailangan talaga picture, 'di ba? Minsan kasi hindi tayo makakapagpa-picture, 'di ba? So, ang mindset lang dun, magtanong, 'di ba? Question and answer, 'di mo naman malalaman yung sagot kung hindi mo tatanungin, 'di ba? So, kailangan kaway ka muna bago mo bigyan ng flyers. Para mag-ano ka muna, magpaano ka muna, tawag dito, ah, paki-FC ka muna. Kunwari feeling close kayo, 'di ba? So, kawayan mo muna kasi 'pag bibigyan mo lang ng flyers 'yan, alam mo yung nagbibigay ng flyers sa labas, yung tipong maubos lang, sayang kasi, eh, investment mo 'yan, eh, kailangan mag-return of investment ka diyan, eh, 'di ba? So, 'pag ikaw gumastos na, yes, magugulat sila 'no? 'Pag ikaw gumastos na sa flyers mo, i-worth it mo na, i-ano mo na, pag-reinvest mo na ng kita 'yan, 'di ba, or taong matutulungan, 'di ba? So, hindi man sila mag-join agad, at least may mga tao kang makukuha na matutulungan mo sa negosyo or matutulungan ng product, 'di ba? So, 'yun lang. "Hello po ate, bale magbibigay lang po pala ako ng flyers. Eto po pala Amazing Barley 'no." Nagte-take na yung parents ko niyan. Talaga po, saan po nila binibili? Sa online. Tamang-tama po ate, eto direct supplier po ako ng Amazing Barley. Eto po, tunay and legit po akong distributor kasi hindi naman po ako haharap sa inyo kung peke po ako. 'Di ba? So ito po yung ID ko, ito po yung mga proof of transaction ko. Ayan, actually puwede rin siyang pagkakitaan. Alam niyo ate, yung kita sa isang box 500 po 'yan. Kung interested po kayo or mayroon kayong kakilala, okey lang po ba i-add ko kayo sa Facebook para madali niyo po ako ma-contact? Then ibibigay ngayon, "Ate, okey lang ba makapagpa-picture ako sa'yo?" For reporting lang. Dahil siyempre kumaway ka sa kanya, nakita niya na mabait ka, approachable ka, nakangiti ka, magpapa-picture 'yan. 'Wag lang nakasimangot, 'wag lang monotone yung wag lang yung monotone yung tono ano, ayan. So, I hope mga mentors nakakuha kayo idea paano mag-approach. So, ito yung mga, ginagawa natin sa Manila, 'di ba? Talagang share, prospect as you go. Talagang kung sino yung makatabi, makaharap, 'di ba, makatanguan, makangitian, 'di ba? Talagang ina-approach natin 'yan, ayan. So, ito 'no, hindi ko na sinama dito yung ano, eh, isang presentation namin na talagang nagpa-push sa'kin magsulat pabaliktad. Si Mentor Nika, yung Mother Warrior Angels natin, nagkaroon kami ng IBP sa Balagtas, Bulacan. Ngayon, nag-present ako sa kanya. Ang problema, magkatabi kami. Magkatabi kami, hindi ko nakikita yung reaksyon niya. "Alam niyo ate, ito po yung silver package, 16,800 po yan." Hindi ko nakikita kung nakikinig ba siya o ano, eh, nagagandahan sa pinagsasabi ko, eh. Dun ako nag-push na magsulat talaga pabaliktad. And eto na yung time na nagkaroon kami ng kliyente mentor RC, talagang iba pala talaga pagka nagpe-present ka ng pabaliktad. Imagine mo nakikita ko si kuya tulog na, 'di ba? 'Di ba? So, then nakikinig 'yan, nag-avail ng package 'yan kaso, user package, 'di ba? Ayan, so hindi talaga nila kaya yung mga package na pinakita ko, in-offer ko na yung package kasi sayang din kailangan ma-OTS, 'di ba? Makuha, sayang din baka mapunta pa sa iba, kausap mo na, 'di ba?
So, eto yung mga nagpa-push sa'kin na kailangan hindi lang pala kailangan alam ka mag-present, kailangan ano, sanay ka din magsulat pabaliktad. Kaya ako sa mga hindi pa sanay 'no, mag-practice ka na sa 42 participants natin, 'di ba? So, ito yung mga transaction namin sa Manila. Ayan, sobrang dami din, nakakatuwa kasi dati nakiki-picture lang tayo pero dadating talaga yung time na 'pag hinahataw mo talaga yung negosyo 'no, yung mga transaction mo na under your organization yung ipa-process mo, 'di ba? Wag mo lang pagsasawaan, wag mo lang titignan yung present situation mo ngayon. Mag-isip ka ng mga bagay na possibilities na makakapag-generate or ng learnings and income sa'yo, 'di ba? And 'di ba dito natin nabili yung first laptop natin na kung saan sobrang nagagamit natin sa negosyo kasi etong laptop na 'to talagang pagkakuha namin, team training agad. Gathering agad, 'di ba? Kasi masarap 'pag laptop, 'di ba? Mas masarap mag-share screen kasi mabilis, masarap mag-Zoom, 'di ba? Hindi malag, 'di ba? Ayan, so eto nakakatuwa kasi kung napansin niyo before sa before nung ano natin, before nung slide natin, nag-a-attract lang tayo pero dahil nga dito sa negosyo 'pag hinato mo, small achievement mo talagang ire-recognize ka. So naging ano tayo 'no, naging, rising star tayo ng IM General sa Per Ziesel, 'di ba? So nakakatuwa kasi, grade 1 to makatapos tayo ng ano 'no, ng second year college hindi tayo na-awardan. 'Di ba hindi pala dun nagtatapos yun 'no, dito pala kay IM Worldwide ma-a-awardan tayo, 'di ba? Si Mentor RC nagtatap na din, ayan. Ay nakakakuha na rin tayo ng plaque 'no, and Car Achiever and 100K Circle. And ito ng mga mentors, ito yung nakakamiss sa Manila. Sa mga leaders ko dito sa Davao 'no, ayan, so ito yung mga bagay na ginagawa namin dito sa ano 'no, andiyan pa ba kayo? Ayan, nandiyan pa 'no, nakikinig pa sila, ayan. Ito yung mga ano, bagay na ginagawa namin sa Manila na talagang umuuwi kami minsan naabutan na kami ng umaga, sa pagme-mentoring, sa pagbabaliwan, sa pangarap, 'di ba? Pero siyempre with action, kasi hindi ka mapapasama dito 'pag wala kang ginagawa sa negosyo. Kasi si Mentor Ryan pumipili yan ng mga talagang hinahato yung negosyo para turuan at tulungan. Kasi kung hindi ka nakikita, hahayaan ka muna ni Mentor Ryan na mapa-realize sa'yo na sayang yung oras, 'di ba? Hindi ka niya pipilitin. Talagang, kung ayaw mo pa, bibigyan ka niya ng time. Pero siyempre, dahil nakikita natin na 'pag mas inaral mo na mabilis, mas bibilis din yung resulta mo, kaya napasama tayo dito ni Mentor RC. So, ito yung mga bagay talagang nagpapa-push sa'min sa negosyo. Ito ng Emerald Elite Executive, 'di ba? Isa sa pinakamalaking team sa IM Worldwide, 'di ba? So, yung mga learnings nakukuha na-absorb namin, talagang sinisimot namin si Mentor Ryan, 'di ba? Sa mga learnings niya. Ayan. So, eto si TN kila Mentor Nika, maraming, may mga taong pinapasalamat natin kasi talagang all throughout ng journey natin 'no, hindi pa man din tayo wala pa tayo dun, papunta pa lang pero talagang dito makikita mo na may mga tao talagang tutulong sa'yo, 'di ba? Iga-guide ka, 'di ba? As long na nagpapatulong ka, nagpapa-guide ka, 'di ba, nagpapasakop ka, tutulungan ka nila, 'di ba? So, dito kasi kailangan mo ng mentor. Kailangan mo ng mentor naman na tutulong sa negosyo mo, na magga-guide sa'yo. Kasi 'pag wala kang mentor, para kang traditional business na talagang malaki yung possible na bumagsak ka. Kasi walang nagga-guide sa'yo, walang natuturo sa'yo, eh, 'di ba? I-maximize mo na. Kung may mentor ka, i-maximize mo na. Kung wala kang mentor, may top mentor ka, i-maximize mo na. 'Di ba? Kala Mentor Roan, ayan, kila Tito Edward, maraming maraming salamat po nung kila Ate Naomi, ayan sa mga ano, kila Ate Jonelyn, kila Mentor Mark, 'di ba? Talagang tayo niyan lalo si Tito Edward pag after pa ng training, tatawagan ako niyan, sinasabi sa akin ano ba yung mga dapat ano sa akin, itama sa akin, ano pa yung mali, 'di ba? Talagang 'pag nakita ka nila ng potential talagang susuportahan ka nila, 'di ba? Kaya 'wag kang mahiya, ipakita yung potential mo, ipakita mo kung sino ka, 'di ba? Ayan, kila Mentor Darrell, 'di ba? Kila Mentor, Angel mentor ko, Tita Brenda, kila Tita Jocelyn, kila Mentor Hana, kila Ate Naomi, 'di ba? Lalo kay isa din si Ate Naomi, siya nagpabaon sa akin sa negosyo 'no. So, siguro maraming mentor dito na nakakilala na sa akin kasi ako yung nagpe-present sa mga leaders, sa mga talks nila, 'di ba? So, si Mentor Naomi kasi kahit hindi ako leader or hindi ako under ng organization,
nag-initiate lang ako natin na yung okay lang ba maturuan niyo ako na gumaling sa pagpe-present. Sabi niya, "Sige, isasama kita sa mga papakinggan ko muna yung presentation mo kung okay na. Tapos kung okay na, isasama kita sa presentation, sa mga presentation ng team ko." So, shoutout po kila Mentor Bershel, kila Mentor, ano ma'am, si baka makalimutan tayo na kila Mentor Jean. Ayan, hello po sa inyo yung mga naano natin 'no. Kila Mentor, shoutout po sa inyo 'no, ayan. Ayaw mag-scroll. Basta marami, napakarami, ayan. Shoutout po sa inyo 'no. Talagang thank you rin sa tiwala kasi kahit bago ako nung sinabi ni Mentor Naomi na ako yung magpe-present sa kliyente niyo, pumayag kayo. Nakakatuwa kasi diyan din po ako bumaon 'no, and talagang lakasan ng loob mga mentors para gumaling ka. Kasi kung hindi ka magaling, kung wala kang kakilala na kayang mag-executive, dadating kasi yung time na may mga leaders ka na sila yung magpapasok ng executive sa'yo. Ngayon siyempre bago sila, ikaw yung magga-guide, ikaw yung tutulong sa kanila mag-present, 'di ba? So kailangan talaga galingan natin. Siyempre yung mag-asawa kila Mentor Ryan, na talagang 'pag sinabi ko, "Father Mens, Mother, magtatanong po ako sa inyo kahit umabot kami ng madaling araw kakatanungan." Hindi nagsasawa, 'di ba? So maraming salamat sa inyo po, and siyempre kung nandito kayo Mentor Ryan, Mentor Sheila, maraming salamat po sa inyo. Hindi rin, hindi rin talaga nagsawa, hindi humindi sa amin, and eto yung pangalan ng team ko, Team Vanguard. Ayan, so God is my strength ang ibig sabihin ng Vanguard. Eto yung mga nahatak natin nung Blast, and sabi ko sa inyo, 'di ba, gusto ko next fire event, ako yung maglalabas sa sakyan, and mga mentos nakakatuwa kasi nangyari. Talagang 'pag ginugol mo, talagang mangyayari at mangyayari, 'di ba? So nakakatuwa kasi may mga leaders pa tayong nasama. Nakita nila talagang, tunay na nakakakuha 'no ng resulta kay M Worldwide. And shoutout sa aking, team, international sa US 'no, and meron din tayo sa Kuwait, ayan, sa Dubai, Saudi, ayan. So shoutout po sa inyo kung nandito kayo, kung naka-attend kayo. And eto, isa sa mga nagpa-push din sa'kin magkasasakyan, Wita Club or whatever it takes attitude. Ayan, imagine niyo kasi ito galing kami kila Tita Wilma, kila Mother Wilma. Hello po kay Mother Wilma 'no, kung nandito po kayo. Shoutout po. Hindi kami nakapag-ano sa kanila, second day. Bakit po mga mentors kasi, si sila Mentor Ryan nakapag second day kila Mama Wilma. Kami naman hindi. Kasi meron kaming gathering na Wita Club headed by Mentor Hannah and Mentor Jefferson. Pagpunta namin dito, ipu-push pala kami maglabas ng sasakyan. Ipu-push kami maglabas sa sasakyan. So, ang ano niyan, siyempre, andito ka na eh. Labasan ng resulta, eh. Si Mentor Russell malalakas talaga yung loob. So, sa grupo na 'yan tayo unang nakapaglabas ng sasakyan, 'di ba? Imagine niyo, kami pa yun ni Mentor RC yung walang panlabas, walang pan-down niyan. Sila meron na, approval na lang ang kulang, pero God grace talaga 'no, tayo pa yung nauna. Ayan, so, dito nakabili tayo ng branded nating watch na Michael Kors, yung ano natin, watch natin 'no. Nakakatuwa kasi never naman ako nagkaroon ng relo. Minsan ang relo ko pa bigay, 'di ba? GCash, GCash 'no. Ayan, so eto nakakatuwa kasi ang dami ng mga kabataan 'no, 4 years old below. Actually hindi na ako dapat kasama dito, eh, kasi 25 na ako that time. Nakakatuwa lang kasi si Mentor Hannah, sabi papuntahin ako kasi sayang din naman. Ano na ako, mag-join na ako. So, ginanap na natin yung opportunity kasi resulta 'to, eh, 'di ba? Ba't si Mentor Raylan naka-ano dito, nakabilog? Ayan. So, labasan ng resulta 'to, eh, 'di ba? So, ginanap na natin kasi gusto natin magkaresulta, eh. So, dito rin tayo nag-push na mag-upgrade ng gold kasi sayang yung Just for You. Dito rin tayo kasi dito kailangan talaga may talk ka, may kausap ka, may pay in ka kasi may penalty, 'di ba? Pumasok din tayo sa ano, sa 90-day burn dito sa Wita Club. Nakakatuwa kasi ito 'no, sabi ni Mentor Roan, kailangan pag-graduate ni Mentor RC may sasakyan na kayo para hindi ka mainitan. So, nakakatuwa kasi nangyari, 'di ba? Nangyari siya kasi tapos nakakatuwa, sabi ni Mentor Roan, para hindi ka mainitan, which is totoo. Kasi yung mga kasama ni Mentor RC, mga hulas na may makeup. Well, imagine nyo si Mentor RC fresh na fresh. Ayan, kasi may kotse na. Nakakatuwa kasi nakapang-inspire pa tayo, 'di ba?
Ayan, ito yung family namin, 'di ba nakakatuwa kasi nadadalan hindi lang yung mga grupo yung naisasakay 'no, pati yung family namin. Hindi ko lang nailagay dito 'no, hindi ko lang mahanap kasi na-hack yung isang Facebook ni Mentor Ryan. Pero imagine niyo yung views natin nagiging ano din, ilan ba yun? Nagiging 8, nagiging 9 yata o 10 yung nakasakay, 'di ba? So imagine niyo na lang kung paano rin kami nagkasya rito 'no, ang lalaki namin, 'di ba? Mga ano kami 'no, mga hindi matangkad, malalapad, 'di ba? Ayan. So, nakakatuwa kasi kami rin yung unang nakapagpa-beach sa parents ni Mentor RC 'no, never sila nakapunta ng beach pero dahil may sasakyan na tayo 'di ba, naidala natin sila kahit papaano bago tayo pumunta ng Davao. Ayan, so dito 'no, hindi ko rin nasabi sa inyo kasi talagang hindi kami okey ng papa ko. Talagang simula bata ako kasi matigas na yung ulo natin, puro tayo basketball, lagi tayong layas kasi nag-iisa tayong lalaki, eh. Kung hindi tayo lumayas baka girly na rin din tayo ngayon, 'di ba? Baka Barbie na yung hawak ni Mentor Russell, 'di ba? So, sinalba pa natin yung sarili natin, ayan. So, nag-basketball tayo na nag-basketball, ayan. So, ang problema talagang dumadating yung time hindi na tayo nakakagawa sa bahay. Lagi-lagi kami magagalit ni papa. So, nakakatuwa lang kasi dito kay Emerald White lalo tayong napalapit kay Lord kasi siyempre si Emerald White God center, 'di ba? So, eto mga mentors 'no, dito rin kami nagkaayos ni Papa kasi nakikita niya na nagiging okey na yung buhay, na hindi pa man din tayo napupunta ro'n pero nakikita niya na mas lalo tayong napalapit kay Lord, magaganda yung napuntahan natin, 'di ba? Kumbaga yung community 'di ba talagang positive. Eh, nakakatuwa kasi ayan 'no, nakapag-drive na rin si Papa ng kotse natin, ayaw mag-play, di ko alam kung wait lang mga mentors, Ayan, ayaw mag-play, sige ano natin, ayun nag-play pala. And dito rin ako lalo na paano na kailangan kong hatawin yung negosyo. Kung nakikita niyo kasi hindi na rin pabata yung tatay ko. Kumbaga nasa 50 years old na rin siya. So buti na lang na kaya yung worldwide ako 'no. Kasi imagine niyo kung 26 years old ako ngayon, tapos wala pa rin akong income, paano ko maibibigay yung naibibigay ko sa kanila ngayon, 'di ba? Hindi pa man din ito yung buhay ni Mentor May, pero papunta tayo dun, 'di ba? Pero nakakatuwa lang kasi napaparanas na rin natin sa kanila and yung mga bagay na hindi nila naranasan before. So ito yung, journey natin po Bulacan to Davao. Kasi ito saglit na rin tayo mga mentors 'no, gusto ko lang din i-share sa inyo 'no, kasi baka meron din kayong makuha, 'di ba? Ito nag-decide lang din kami mag-ano, mag-Davao kahit malayo kami sa pamilya. Kahit sa sa Manila talagang nakakauwi kami pagka gusto namin kasi may sasakyan. Pero bakit kami lumayo? Para ma-push kami lalo kasi dumating din kami sa time mga mentors na na-comfort kami. Totoo 'yun, na 'pag may sasakyan ka akala mo hindi na mababatak 'yun. So, 'di ba? So, dumating din kami sa nahirapan kami. Bago pa lang 'yung sasakyan nahirapan na agad kami 'no, kasi wala pa din naman kaming malaking team. So, nag-decide kami na mag-ano, sumama kila Mentor Ryan para kasi nakikita ko si Mentor Ryan lalo kila Tito Edward nakikita 'yan. Sila Mentor Ryan ang ganda ng nangyayari sa Davao. So, andun yung top mentor natin. So, nagpaalam ako kay Mentor Ryan na, "Okey lang ba na pumunta kami ng Davao para diyan din kami magpalaki ng team, magpasakop po kami para magpa-follow palagi." Kasi nararamdaman namin na lalo nawalan kami ng hub kung na NPA na rin kami, natira kami sa bahay nila Mentor RC, nako-comfort kami. Eh, hindi puwede kasi nagkakalabas lang ng sasakyan, 'di ba? So, kailangan natin ma-survive. So, sumama kami kay Mentor Ryan. Nakakatuwa lang kasi na kahit saan kami magpunta nakakapag-share kami kasi si Mentor Ryan talagang ipu-push ka niyan, 'di ba? Dito kami lalo nabaon sa pamamlayering, dito lalo kumapal yung mukha namin. Talagang araw-araw nagbibigay kami ng flyers, 'di ba? Mahihinto lang kami 'pag ubos na yung flyers. Ayan, so yung mga ginagawa natin eto, hindi namin nakalain na yung taga Mindanao namin na leader, taga Misamis Oriental na makakapag-business expansion kami sa kanila, 'di ba? Grabe lang talaga si Imord White, san-san ka talaga dadalhin, basta kalad-karin ka. Baka kasi basta kalad-karin ka lalaki katulad namin ni Mentor Ryan 'no, maaano ka talaga, kung saan ka talaga makakarating. Eh, ito ano yung mga batang tinutulungan namin mga kabataan na tinutulungan namin sa negosyo na mga potensyal, pero walang panlabas. May isi-share ako sa inyo, kung meron kayong kakilala na 4 na kabataan, i-divide niyo sa kanila yung silver package. Tig-iilan boxes sila? Yung mga willing talagang gawin yung negosyo.
Kung i-divide nyo sa 4, yung 16 boxes, tig-iilan sila? May nakikinig pa po ba? So I hope mga mentors nakakuha ko pag-share ako sa inyo ng ng tips and learnings po nakapag-impart ako sa inyo. Tiga-4, ayan. So, tiga-4 sila. Kung wala talaga silang palabas, kung as of now, wala ka rin pang sponsor, kung nakikita mong sila, potential, gagawin yung negosyo, araw-araw umaattend, araw-araw gusto turo, mga uhaw sa learnings, ipagbentahin mo silang tiga-4. Bali 4 batch yun. 4 batch na tig po 4. I hope naintindihan nyo tig-4, no? Medyo magulo lang si Mentor Russell. So, tiga-4 sila. Kung sino yung unang makabenta sila sa kanila ng 4, sila yung unang mamemember. Ganun po. Yes po, na-apply po namin dito, Mentor Aida. Pagbebenta nyo po sila ng 4, ang mindsetting sa kanila, dito tuturuan at tutulungan namin kayo, hindi namin kayo bibigyan ng pera, bagkus tuturuan namin kayo paano kayo kikita ng pera. Kasi minsan ang mindset nila, wala po kaming pang-start, wala po kaming panlabas, di po namin alam saan kami kukuha ng 16,800. Kasi sila, ayaw na rin nila mag-copper. Nung naintindihan nila yung negosyo, gusto nila silver. So, yun yung naging sistema namin para matulungan namin sila. Maganda po, may apply nyo yun. Kasi ito mga mentors, no, yung mga bata na to pang long term to. Kasi ito talagang matagal nilang gagawin yung negosyo kasi wala pa silang ginagawa sa buhay. Wala, aral at bahay lang naman, di ba? Ayan, pwede nyo magamit yan. Ayan, so nakakatuwa kasi meron pa ako na-impart sa inyo, no. Pwedeng-pwede yan. Nakakatuwa kasi itong mga mentors, no. Ayan, dumadami sila, di ba? Dumadami sila, pero ito yung committed. Ayan. So, ayan, imagine nyo, nandiyan sakay na sila sa sakyan. O, para sila magsisikan dyan. Nakakatuwa kasi simula nung January hanggang ngayon May, 5 months pa lang, no? Nakakuha na tayo ng 6 na batang committed na talagang i-workout yung negosyo. Ito yung mga nakabilog na yan. Sila yan. Ito si Mentor Chin, bigyan ko lang ng flyers to. 'Di ba ginawa ng paraan, pinangutang yung pan-silver niya. Ngayon full-time na. 'Di ba? So isa siya sa mga first full-timer natin dito sa Davao Hub, under ng organization natin. 'Di ba? So talagang dito bigyan mo lang sila ng sistema. Bigyan mo lang sila ng plano, ipa-visualize mo lang sa kanila ano ba yung mangyayari sa kanila kaya IM Worldwide. 'Di ba? Kasi sila talaga magiging willing sila. Kasi imagine mo naman 3 to 5 years from now kahit papaano nakukuha mo na yung time and financial freedom eh. Kailangan mo lang sa kanilang ipa-realize. Huwag mo na silang baliwin sa kitaan kasi kahit naman pag nakita na nila yan, talagang magagandahan sila. Ang problema nila, paano nila gagawa ng paraan? Bigyan mo sila ng sistema. Paano nila magagawa ng paraan yung 16,800? Okay? So, imagine nyo, ayan sila, ano? Ito, kakapayin lang nito. Nakapag-silver package na kasi dahil sa sistemang binigay namin. Yung nakaputi, next na siya. 'Di ba? So, nakakatuwa lang kasi, parang namali ako ng ano. Nakakatuwa lang ayun pala sa taas. Kasi yung 6 doon, 3 doon member na. Sa sistemang ginagawa natin. Imagine nyo, 5 months pa lang, no? Pero kung paglalabasin natin sila ng 16,800, di nila alam kung saan sila kukuha. Baka ni isa dyan wala pang member. 'Di ba? So, maganda ma-apply nyo din 'yun kung meron kayong sure naman meron kayong 4 na kakilalang mga kabataan na willing talagang 'yun pa kasi yung wala pang aagaw yung time nila. Kumbaga bahay, aral, bahay pa lang sila. 'Di ba? Kung makapagbigay ka lang ng flyers o kung ano man yung sports mo ngayon. Kasi itong mga batang lalaki na 'to na kilala lang namin sa basketball. 'Di ba? So, na-share ng opportunity, nagustuhan, binagyan na ng sistema, 'di ba? Ngayon wino-workout na. 'Di ba itong tatlo na 'to na lalaki, kung si Mentor Chin full-time na, by June itong tatlong lalaki na nakikita nyo ngayon, si Mentor Jojo, Mentor Jet, Mentor Yuri, magfu-full-time sa June. 'Di ba? So, 5 na kaming full-timer ngayon dito magiging full-timer dito sa Davao. 'Di ba nakakatuwa kasi talagang continue sharing mo lang yung negosyo natin, eh. 'Di ba? So, basta iba-iba na iba hindi mo ako mga mentors gusto ko na talaga mag-suffer. So, every month hitting tayo pero iba pa rin talaga yung plano ni Lord. Best pa rin talaga yung plano ni Lord, 'di ba? So, wag mo lang hihintuan, wag mo lang, 'wag ka lang mag-i-skip talagang i-reheat ng i-reheat mo, yun lang naman yung susi dun, eh, para ma-hit natin, 'di ba? So, siyempre nakakatuwa lang kasi
iba pa yung plan sa atin ni Lord eh. 'Di ba? Tulungin magpalaki ng team muna, 'di ba? So hindi kasi natin kaya na mag-isa lang yung hit ng rank up eh. So ano natin kay Lord is mabigyan tayo ng mga tao matutulong at makakatulong din sa pag-hit natin ng rank up. Eto dati nakikipicture lang tayo, no? Imagine nyo, July 4, nakikipicture lang, July 25, binigay ni Lord. 'Di ba? So, attract lang. 'Di ba? So, kung ikaw gusto mo rin magkasasakyan, kahit bago ka pa lang walang imposible. Kung kami 'no, 7 months, 8 months na namin naso-survive yung sasakyan, wala pang malaking team, 'di ba? Nagagawa lang din ng, hataw, 'di ba? So, lakasan mo na rin yung loob mo. Ayan, pogi naman ni Tito Edward nag-open cam, ayan. Ayan, so patapos na rin tayo mga mentors. Ayan, so pangalan nito Gabriel, 'di ba, si Gabriel 'no, ayan. Nakakatuwa lang kasi talagang kaya worldwide 'pag ginol mo si Lord kasi nakalaan na 'yan, naka-ready na 'yan. Ngayon, gagawin mo na lang si iMord Wide. Talaga si iMord Wide 'pag hinataw mo, talagang, laser focus ka sa gusto mo, ibibigay at kayang makuha talaga, 'di ba? So, ayan, patapos na rin tayong mga mentors, ayan, so isa na rin tayo sa mga achiever ng company. Ayan, eto, talagang dinala natin sa Davao yung sasakyan 'no. Nakakatuwa kasi never pa ako nakapunta ng Luzon, Visayas, Mindanao dahil din pala kay Yaya Worldwide. Nakakatuwa kasi 'pag ikaw pala may sasakyan, talagang kahit saan mapupuntahan mo kasi business with pleasure, eh. 'Di ba kahit saan puwede kang mag-share ng opportunity, eh, puwede kang mag-ano, nakainan mo, 'di ba, napagtanungan mo, nabilhan mo ng kape, puwede mong share-an ng opportunity, ano, eh, nakakatuwa kasi nakakapag-enjoy ka pa, 'di ba? So, nalilibot mo yung, mga tourist spot na puwede mong puntahan kahit looban pa 'yan kasi may service ka, 'di ba? Ayan, so iwan ko lang din kayo 'no, with men, this is impossible. Sabi nga, 'di ba, totoo naman 'yun, 'di ba? But with God, all things are possible, 'di ba? Totoo 'yun. So kahit ano man mangyari sa atin, isama lang natin si Lord, pangit man o maganda. Kung pangit man, sinusubukan ka ni Lord. Hindi 'yan malas, 'di ba? Kasi minsan mindset natin ay malas malas, mga malas ta's negative nangyayari sa atin, eh. Sinusubukan lang ni Lord kung gaano na kalalim yung faith mo. Kung pagka binigyan ka ba niya ng problema, siya pa rin yung hahanapin mo, 'di ba? Kasi baka mamaya, kung ano na yung lumalabas sa bibig mo. 'Di ba? Kung ano mamaya kung ano na yung naiisip mo, 'di ba? So, kailangan lang lagi mo lang isipin sinusubukan ka lang ni Lord. Ka lang ni Lord kung yung attitude mo okey na ba? Kung ikaw ba deserve na sa resultang ibibigay niya sa'yo. Kasi dito unang-una talagang ayusin dito character mo, eh. Totoo 'yan. Character mo muna yung unang ayusin dito kasi hindi po puwede na na hindi ka magpasakop kay Lord. Yun kasi yun, eh, bago ka magpasakop ka mentor mo, kailangan pasakop ka muna kay Lord, 'di ba? Kasi hindi kasi kayang ibigay ng mentor mo kung ano yung resultang gusto mo, eh. Si Lord lang yung makakapagbigay niyan. Pero siyempre dapat deserving ka na, 'di ba? Ayan, so eto isa rin sa mga tumatak sa'kin Bible verse, 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. And with that mga mentors, ayan, thank you po, I'm Mentor Mark Russell and I am Worldwide. Back po sa ating malupit and magandang host. Ayan, thank you very much, Mentor Russell. So, we should walk by faith. Tama naman po kayo dyan. And then, focused, right? So, prospect as you go. Sabi nga niya, pag nagpa-flyerings. And then, learn to do the IBP presentation, no? Dahil yan ang blood ng business natin. And of course, delayed gratification. Sacrifice to push yourself. Keep on sharing. Be a problem solver. For you are an agent of hope. So yun po ang naintindihan ko sa ibinagsak ng ating speaker. And before that, no, Mentor Kat. Picture po So, muna tayo. ma-picture po muna tayo. Yes po. Opo. Yeah, Mentor. Ayan. Opo. Naka-spotlight po kayong dalawa ni Okay po. Mentor Russell. Ayan. So, pabisay na lang po. Medyo matagal lang ako mag-picture. Okay? Tanggalin po. Sige po. Okay. 1, 2, 3. Smile. Okay. Wait lang po ah. Sinesave ko lang po.
Hello po, Mentor Kat. Hello po. Okay. Tapos po si Mentor Russell naman po. Remove ko lang po muna kayo sa spotlight. Okay, ayan. So Mentor Russell, ayan. Labas ang magandang smile. Okay. Okay po. 1, 2, 3, smile po, Mentor Russell. Wait lang po ah. Ayan. Save ko lang po ulit. Lang po, matagal lang. Sorry. Okay, gallery view naman po tayo, mentor. So, we have one slide. Okay, so, pa-on cam po mga mentors para po makita po sa picture, no? Ang inyong mga beautiful and handsome faces. Ayan. Sige po. Okay po. Okay, kung meron naman po Pwede kayong hindi po. mga naintindihan. Sorry, nawala. Oh. Sorry. One po. Isa pa po ah. 1, 2, 3, smile, mentors. Ayan. Okay na po. Okay po, kung meron po kayong mga questions po, pwede po kayong magtanong kay Mentor Russell. Meron pa naman po tayong time before po tayo mag-proceed doon sa kay Mentor Ed na mentorings today. Sinabi ko sa So, kanya. Pwede po. Sinabi kong Mentor Johnny Lin daw po. Mentor Mark. May question po. Ayun, amazing morning. Amazing morning, mentors. So, amazing morning, Mentor Russell. So, thank you so much. Napakalupit talaga, napakaganda ng journey. Grabe, isa sa napakalupit na mentors natin dito na talagang isa rin sa mga hinahangaan kong mentor. Na halos kasabayan ko rin na nakita ko talaga na ang laki ng pinagbago. So, ang laki ng growth niya. Pwede nang mag-diamond. Ready na sa diamond. Diba, Mens? So, ayun, Mens, ang ano lang naman, take away ko, isa kasi sa nakikita ko sa'yo talaga habang sinusubaybayan din kita, yung pagiging risk taker mo. So yun, no, sobrang risk taker talaga to si Mentor Russell dahil nung nagsimula pa lang siya, grabe no, talagang nag full time, tapos yung motor na mahal niya, binenta niya para lang mag-start sa I Am Worldwide. So wala siya nun, wala siyang ibang source of income kasi yung Jollibee, doon siya kumikita, tapos ano yun, iniwanan niya na yun, talagang nag full time sa kay I Am kagad na kahit wala pa siyang grupo. Grabe no, talagang risk taker talaga sa. And kumuha ng sasakyan kahit hindi pa ganun kalaki yung grupo niya, kahit wala pa siyang rank. So kumuha na ng sasakyan. So 'di ba? Talaga nag-take siya ng risk. Tapos yung pumunta siya sa sa Davao. Ang hirap nun, 'di ba, malayo sa pamilya. So nag-take din siya ng risk para talaga lalo siya nag-improve. Tingnan niyo naman ngayon yung improvement niya. Ang layo na, 'di ba? Kaya ito rin yung tinitingnan ko na ayaw kong mapag-iwanan niya. Isa sa mga tinitingnan ko, no, grabe si Mentor Russell nandun. Grabe si Mentor Russell gumagaling na. Isa to dati yung nangyari sa akin na nawala ako sa IAM, hindi ako yung nakikwento ko lagi na hindi na ako kaka-attend ng training. Doon ko na kita sa sarili ko na sabi ko, paano ko malalaman na ginagawa ko si IAM? Hindi naman ako ma-attend ng training. Wala naman ako ibang ginagawa na connected kay IAM. Ang ginagawa ko lang, nagbebenta, tumutulong kay Joe. So hindi ako connected, hindi ako nakakapag-training. So sila Mentor Russell, araw-araw sa training kasi malapit sila doon sa office. Nandun sila araw-araw training. Nakikita ko sila lagi. Post na sa training. Sabi ko sila, 2 weeks na ako hindi uma-attend. Sila natututo araw-araw. Ako walang natututunan kasi wala akong ina-attend na training. So yun po, no, take a risk talaga. And hanap ka ng ibang source of income. So alam ko naman, ang dami naman dito na talagang pinapart-time sa IAM. So ibig sabihin, humanap sila ng ibang source of income. So hindi sila nag-depend sa isang income, no? So sabi nga po, share ko lang sa inyo, sabi nga po ni Warren Buffett, so never depend on the single income. Make investment to create a second source. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na takot sumugal, so wag kang mag-expect na mababago yung buhay mo. Kasi napakagandang opportunity ng I Am Worldwide eh. Pero mas pinipili nyo magbulag-bulagan kasi natatakot kayo. Iniisip nyo kasi, kailangan nyo pang aralin, kailangan nyo umattend ng training, kailangan nyo mag-take ng risk. Okay, so kahit gaano pa man daw ka, kahit gaano nyo pa man po kagaling, kung hindi ka risk taker, walang pupuntahan yung galing mo. Okay, so ang number 1 talaga, take risk. Yun ang kailangan natin gawin. So, wag kang matakot na gawin si IAM, wag kang matakot na magnegosyo, wag kang matakot na mag-training, matuto. So, mas matakot ka kung tatanda ka na
Kung tatanda ka sa ginagawa mo na walang nangyayari sa buhay mo. Yan po ang pinaka na-experience ko na talagang dapat natin gawin is mag-take ng risk. Isa rin po kasi yan sa kahinaan ko, yung mag-take ng risk. Yun po yung kinakatakutan ko rin, mag-take risk. So kasi nakaano tayo na, sanay tayo sa comfort zone. So yun dapat yung iniwasan natin. Sabi nga, wala nag-i-improve sa comfort zone, di ba? So comfort zone is a beautiful place, but walang nag-i-improve dyan. So ayun lang po, Mentor Russell. So thank you so much dahil talagang ang dami niyong nai-inspire. So isa po ako sa nai-inspire sa kwento ng ng buhay ninyo ni Mentor RC. So yun, sa pagiging risk taker nyo. So doon kasi ako talagang humahanga sa inyo. Kasi hindi ako risk taker. So kaya hinahangaan ko yung pagiging gano'n ninyo. So ayun lang po. Thank you so much. Salamat Mentor po, Russell, Kuya meron pa Mark. po, Mentor Russell, kay Mentor Juliet po. Mentor Juliet, Yan, sige po, basahin po natin. Mentor Russell, Okay pwede po po. ba parinig ulit ng how to approach or give flyers na ayan, okay, yun na po yun. Ayan, so CR daw si Mens. Ayan, so sige po. Ayan, so pagbibigay ng flyers mga mentors, bigyan ko lang din kayo ng tip bago tayo bago ko sabihin yung approach. So, syempre, bago tayo mag-decide na magbigay ng flyers, kailangan po dress like a rich tayo. Bago po ba sa pandinig? Kasi minsan meron tayong mga ibang mentors na kung saan lalo pag bago, akala nila di ano yung kasuotan din eh. Basta makapagbigay ka lang ng flyers, makapag-share ka ng hope. Yes, ang mindset natin, makapag-share ka ng hope. Pero lagi niyo pong tandaan na ang tao, ano ka din yan, titingnan ka niyan din yan from head to toe. Titingnan din yan kung talaga nakakatiwa-tiwala ka. Kahit kawayan mo yan, kahit mag-feeling close ka dyan, kung ikaw hindi ka nakaayos ng suot, hindi ka rin yan papansinin. Mag-iilag din sa'yo yan. Lalo kung yung i-approach mo. Kasi syempre, maghahanap ka ng big fish, di ba? Ay, ito, magandang kasuotan na to. Bibigyan ko ng flyers, potential na bumili ng barley. May ganun tayong mindset, lalo pag bago eh. Di ba? So, ganun din si Mentor Russell nung bago. Ngayon, syempre, kailangan mag-dress like a rich po tayo. Ano po ba yung dress like a rich? Kaya yung magpantalon, sapatos, black shoes, magpolo ka, yung mga ganun po. So, wag lang tayo mag-short, naka-chinelas, or naka-short, naka-sapatos, naka-t-shirt. Wag po yun mga mentors. Kasi syempre, wag magmukha kang sanggano, sabi ni Tito Edward, no? Totoo po yun, no? Lalo pag hindi ka pa napihiyaan ni Lord, no? Nakatulog ka na, nagsabog ng kapogian or kagandahan, di ba? So, baka kalibel kita, medyo pogi lang. Ayan. medyo, medyo maganda. Ayan, so, kailangan mag-dress like a rich po tayo para mas lalo tayong confident na kasi kahit sino yung kausapin natin, tignan man nila tayo from head to toe, presentable tayo. And ngayon, di ba, meron ka na, dress like a rich ka na. May flyers ka na, di ba? So, kailangan lang din flyers presentable din, okay? So, ganito po yung pag-approach namin. So, unang-una sinabi ko po, Mentor Juliet, kailangan kawayan mo muna, feeling close ka. Pagka kasi, ang ano mo niyan, meron kasi dating ginagawa po namin, alo po ate, magbibigay lang ako ng flyers, nakalagay na agad yung flyers, nakaano na agad. Kumbaga, paglapit nila sa amin, syempre, minsan kadalasan, sumasalubong po, di ba yung mga yung gusto nating bigyan ng flyers. Not all the time naman nakaupo yan eh. Pag nakaupo, minsan pag nakalagay ka agad ng, lahat ka agad ng flyers, sumihindi sila. Minsan, alam ko na yan. Pero pagka ganito pong ginawa nyo, magpapiling close ka agad, sure nakukunin po yung flyers nyo. Ganito po, ayan, pwede nyo po i-record. Joke lang po. Ayan, baka pag-record nyo, pag-post nyo po, ang pangit ko pala. Ayan, no? So, ganito pong ginagawa po namin. Ayan. So, hello po ate, magandang araw po. So, magbibigay lang po pala ako ng flyers. So, pamilya na po kayo sa Amazing Barley. Ito po yung barley po na tinitake nila Maritoni Fernandez, nila Mariel Padilla, nila Marian Rivera, nila Small Laude. Pamilya na po kayo sa kanila. Minsan po kasi ang sinasabi ng kliyente, nagtitake na ako niyan. So, ganito po yung sinasabi namin. Talaga po, nagtitake na kayo? Ano po yung brand ng barley po na tinitake nyo? Pag sinabi nila ng ibang brand, kakamustahin mo kung ano yung effect. Okay? So, ito po maganda po, direct supplier po ko ng Amazing Barley. Ayun, kilala niyo po si Martoni Fernandez, ito po yung picture niya. Ayun, gumaling po sa breast cancer. Kung ano po yung nakatulong sa kanyang barley, ito po yun.
If ever po na may kakilala kayo or kayo po gusto nyo mag-try, ito po yung Facebook ko. Pero okay lang din po ba ma-add ko po kayo sa Facebook para pagka if ever na meron kayong kakilala, mabilis nyo po akong ma-chat. Ganun siya. Ulitin ko po ulit mga mentors, no? Ayan. So, hello po ate, hello po kuya. Magbibigay lang po ako ng flyers. Familiar na po kayo sa Amazing Barley? Pag hindi pa, ito po yung tinake nila Rapid Tulpo, ni Miss Tony Fernandez, nila Mariel Padilla, Robin Padilla. Ito po yung mga benefits niyan. If ever ate, meron kang kakilala or parents mo, gusto nilang mag-try, refer nyo po sa akin. Okay lang po ba ma-add ko kayo sa Facebook? Pag binigay yung Facebook, okay, picturean nyo na lang or screenshot. Ate, okay lang ba makapagpa-picture ako sa inyo para reporting lang? Ganun po yung ginagawa namin. Kaya makikita nyo maraming picture. Reporting po yung sinasabi namin. Para sila. Tapos pag medyo hesitant, ganito po yung ginagawa namin. Ate, okay lang ba magpa-picture kami? Pag hesitant, takpan ko na lang po yung mukha nyo para privacy lang din. Para makita lang din po ng mga mentors namin na meron po kaming kinausap, meron po kami na sharean. Di nila alam, di naman nila kami friend, na ipopost pa din yung mukha nila. Dahil joke lang po. Lalagyan po namin ng o kaya di na namin pinopost. So, ganun po siya. I hope po, Mentor Juliet, nakapag-share po ko sa inyo. Kaway po muna. Kaway, then kuha ng flyers, bigay. Pagka kasi Thank you very kumbaga, much. build curiosity muna. Salamat ng Kung ba marami po. yung maliit na segundo na yun, nakabuild ka ng curiosity sa kanya, bakit ka kumaway? Di niya alam, baka kakilala ka niya. Baka kilala ka niya or school ka niya, pero di niya alam magbibigay ka pala ng flyers. So wala na siya magagawa. Kukunin niya na yun. Kasi nakakaya naman, baka mag-attitude siya, di ba? So kinukuha po talaga nila agad. Thank you so much, Mentor Russell. Wala lang kasing Thank you hindi po. ako business-minded eh. Salamat po. Welcome po, Ate Mens. Back to you po, Mentor Aida. Okay po. Baka meron pa po. So, kung wala na po, magtatanong po, no? Meron po kasi tayong token of appreciation na ibibigay kay Mentor Russell. Okay, Mentor Kat. Okay. This token of appreciation, certificate of appreciation is proudly presented to Mentor Mark Russell Mondelo as the speaker of Team Abundance activity for sharing your wisdom and knowledge, for the inspirations and motivations you imparted to our leaders, and for the support to our team. Given this 25th day of May 2024, signed by the founder of Abundance, Mentor Katrina Galet. So thank you very much po, Mentor Russell. Thank you so much, Mentor. Thank you, Mentor for Russell. saying yes. Thank you so much kasi marami kang Thank you, na-inspire. mentors. Thank you, So, Mentor Aida. ulit. Thank you so much Thank you. po mga mentors. Maraming salamat po, Mentor Kat. And lipat po tayo sa channel. Channel ni Tito Edward. Opo kay Ayan, Mentor para mas Ed. marami pa tayong matutunan. Okay po. Thank you so Thank you, much Mentor po, Russell. Mentor Russell. And the rest Thank you po, Mentor Salamat. Kat. Maraming salamat po. Mentor Aida, maraming salamat po. Thank you po, Thank you so Mentor much po, Russell. Mentor Russell, Mentor Aida. Thank you po sa mga participants po Everyone, natin. Thank you so much mga po. participants. Thank you po. And Thank you, before Mentor Aida. pala tayo, thank po tayo ng thank you po ng prayer po. Tapusin po natin to sa prayer. Ako na lang din po magpi-pray. So sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, Lord Jesus Christ, thank you sa oras ng aming speaker for today, for today's team day. Also po for everyone who give time to attend, lead us in every decisions that we made in our life, so that we may continue the things we do and understand it in your way. Life it's not easy, Lord, but as long as you are there guiding us, it will be easier to carry all the burdens in life. And as we pray for our own intentions, please let us not forget the needs of others, especially those who needs miracle on their health. Let them see that you are holding their hand throughout their sufferings. We believe in you, Lord, and we have faith in you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, for everyone.
Thank you, Lord. Thank you, Thank you Mentor all, Aida. mentor. Thank So you, much Mentor po. Russell. Stay tuned lang po tayo, Salamat mentors. po. Bye po. Thank Kay you, Mentor Mentor Russell. Russell. Stay tuned po. Hello. Stay tuned lang po tayo, Hello, mentors. May next everyone. training pa po tayo. Hindi na po Okay. pala, alas dito na po pala. Nandito na rin po. Ito na rin po. Ayan na po. Thank you, Kuya Thank Edward. you so much, everyone. God bless Thank you, po. everyone. Welcome po. Salamat sa Lord. Yeah. Stay lang po kayo. Sige po, charge muna ako. Oh, another meeting?